Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga babayan, no? Biden nagbanta di umano, no? Na magiging abo umano ang China kapag sinalakay ang Taiwan at Pilipinas, no? Yan ang ating alamin at pag-uusapan mula sa channel ni PH TV. Alright, so welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. At ngayon igagawa na naman tayo ng isang reaction video. And please don't forget to subscribe sa channel ni PH TV. Nandiyan po sa baba ang full video link. At ngayon ay pag-uusapan natin no, ang di umano'y naging banta no, ng presidente ng Amerika na magiging abo ang China. No, pagka sinalakay nila ang Taiwan at ang Pilipinas. Alright, so yan ang ating alamin at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe at pakilike na rin po ang ating video para mas maisuggest ito ni YouTube at mas maraming makapanood. Huwag na natin patagalin, umpisa na natin to. Let's go! Iniulat na sinabi umano ng isang Chinese general na hindi dapat pumalag ang Armed Forces of the Philippines sa People's Liberation Army dahil sigurado umanong abo na lang ang matitira sa Pilipinas kung magkakamali ang AFP. Nagbabala si General Jiang Xingmen ng Discipline Inspection Commission ng People's Liberation Army na kaya umanong wasakin ng kanilang militar ang buong Pilipinas kung papalag ang Philippine military sa PLA. Sinabi niya na hindi umano kailangan gumamit pa ng mga nuclear weapons ang Chinese military para maagaw ang Pilipinas dahil kaya nilang wasakin ang mga syudad sa bansa gamit lamang ang mga conventional weapons. Hindi rin umano naniniwala si Jiang na may kakayahan ang Armed Forces of the Philippines na protektahan ang buong Pilipinas dahil sa pagkakaroon ng mahabang coastline nito at hindi rin umano kayang tapatan ng AFP ang mga armas ng PLA. Actually, ang problema lang talaga natin sa Pilipinas, no? Kaya nga po yung coastline natin, no, masyadong mahaba. No, kaya nga po ganyan yung kanya sinasabi, no. Kaya kailangan natin ng mas maraming assets, no, maritime assets ng Navy, no. Kasi talaga mahihirapan po tayo. No, pag-uusapan lang natin yung defense diyan po sa parte na yan ng Pilipinas, diyan sa West Philippine Sea. Okay, so kaya kailangan din natin talaga yung suporta at tulong na itong mga barko po ng mga kaalyado nating bansa, di ba? Iniulat ito matapos sinabi ng tagapagsalita ng AFP na si Colonel Medel Aguilar na sa ngayon 36% ng modernization program ang kanilang natapos sa 150 proyekto na balak nilang kumpletuhin upang ma-modernize ang sandatahang lakas at magkaroon ng disenteng kakayahan na ipagtanggol ang bansa. Binigyang diin naman ni Aguilar sa isang virtual na interview sa media noong nakarang linggo ng karagdagang progreso sa pagpapatupad ng modernization program ay nakasalalay pa rin sa budget na ilalaan ng Kongreso. Sa pagkakaroon ng timeline na 15 taon para isagawa ang modernization, sinabi ni Aguilar na sa ngayon ay nasa third horizon na ang sandatahang lakas at sa 150 na proyekto, 54 na ang kanilang natapos. Sinabi ni Colonel Aguilar na sa panig ng Armed Forces of the Philippines, handa na umano sila sa kanilang listahan o sa plano kung ano ang gusto nilang kunin para mapalakas at ma-develop ang kanilang mga kakayahan. Anya, nakabili na sila ng ilang mga air assets tulad ng mga heavy lift helicopter, combat capability helicopter, tactical radio, amphibious assault vehicle at ilang mga kagamitan na nagbibigay ng malaking suporta sa kanilang mga civil engineering activities. Sinabi niya na tayo ay nasa isang maritime na bansa at sa makatuwid
ang unang line of defense ay ang ating hukbong dagat na sinundan naman ng Air Force. Nauunawaan din nila na mas malaki ang alokasyon na ibibigay para sa Philippine Navy at Air Force dahil kailangan nating ipagtanggol ang bansa mula sa mga eksternal na banta. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na haharangan umano ng Chinese government ang anumang plano ng Pilipinas na magsagawa ng oil exploration sa West Philippine Sea dahil wala umanong karapatan ang Manila na magsagawa ng aktibidad sa loob ng teritoryo na pagmamay-ari ng China. Balak ng komunistang bansa na magpadala ng mga Coast Guard ships sa mga lugar na pinaniniwalaang mayaman sa oil at natural gas deposit sa West Philippine Sea upang maprotektahan umano ang kanilang mga resources. Sinabi ng tagapagsalita ng Foreign Affairs ng China na si Wang Wenbin na papayagan lamang ng kanilang gobyerno ang anumang pinaplanong paghahanap ng langis sa West Philippine Sea kapag nagkaroon ng kasunduan o Joint Exploration Agreement sa pagitan ng Beijing at Manila. Yon yung isa sa dahilan, mga kababayan. Kaya talagang gustong-gusto nilang kunin yung EEZ ng Pilipinas. 'Di ba? At yung parte po ng West Philippine Sea. Dahil po dyan sa gas and oil reserves po na yan. Yun po yung totoong dahilan yan, mga kababayan. No? Dito makikita natin, no, ang gusto nilang mangyari, hati. No? Hati ang Pilipinas at China, no, sa gas sa exploration po na yan. Yun yung yun yung isa sa dahilan dyan. Kasi napakalapit nga naman, no, kung iisipin natin, no. Napakalapit nga naman na ilang libong milya lang mula sa China hanggang sa dito sa EEZ ng Pilipinas, no, kumpara sa Middle East. 'Di ba? So, kung dito sila, yung oil exploration nila na mapupunta dito sa yung attention nila nandito lang sa EEZ ng Pilipinas, mas madali po nilang makontrol po 'yan. Okay? Madali rin po nilang makontrol ang Pilipinas pagka na-proceed po yung gas and oil exploration po na yan, mga kababayan. Bakit? No? Kasi nakita na nila nakapag-drill na sila no? So sisindakin na nila yung Pilipinas. Tatakutin na nila yung Pilipinas. No? Kaya nilang girahin ng Pilipinas. Ayan na yung oil exploration nasa China na. No? Kaya mahirap po kasi pagkatiwalaan itong China. No? O pwedeng isahan na naman tayo niyan. No? Yung gas and oil exploration na yan, imbis na masosolo ng Pilipinas, mapupunta po sa China. Sinabi ni Wang Wenbin na handa umanong gumamit ng dahas ang People's Liberation Army Navy at Coast Guard kung sakaling ipipilit ng gobyerno ng Pilipinas na magsagawa ng isang unilateral na aksyon sa West Philippine Sea. Iniulat ito matapos manawagan si Senator Francis Tolentino sa DFA na maging maingat sa plano nitong pakikipag-usap sa China sa posibleng joint oil at gas exploration sa West Philippine Sea at nagbabala siya ng isang kasunduan ay maaaring humantong sa paglakas ng presensya ng China sa nasabing karagatan. Naglabas ng pahayag si Tolentino, ang Vice Chairman ng Senate Committee on Foreign Relations, matapos sabihin ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo na nakatakdang ipagpatuloy ng Pilipinas sa China ang mga pag-uusap tungkol sa isang joint exploration. Sinabi niya na baka patibong lang itong joint exploration. Tama. Tapos biglang agresibong papasok ang China sa West Philippine Sea dahil posibleng magpadala ng maraming barko ang China at sasabihin nilang mayroon na silang karapatan na mag-drill at magsagawa ng scientific marine research sa lugar. Tama, 'di ba? Yun yung sinasabi natin, no? Posibleng patibong lang 'yan. No, na pagka na-proceed na yung gas and oil exploration na yan, sosolohin na ng China yan. Diba? Ngayon pa nga lang wala nagpapakita na sila ng puwersa Paano pa pagka nandyan na yan? Diba? So mahirap pagkatiwalaan ng China.
Idinagdag niya na baka mas tumindi pa ang kanilang mga ginagawang pang-aabuso at lalong lalakas ang kanilang presensya doon, malegitimize pa yung dating mali. At para kay Tolentino, dapat magdahan-dahan, maghunos dili dahil baka patibong lang ito. Tama. Sinabi rin ng mambabatas na dapat kasama ang Senado sa mga talakayan ng dalawang bansa dahil maaring extension ito ng ating foreign policy. Ngunit sinabi naman ni Manalo ng Joint Exploration Talk sa China, ang panig ng Pilipinas ay gagabayan ng konstitusyon. Gayonpaman, iginiit ni Senador Tolentino na dapat ding kilalanin ng komunistang bansa ang 2016 arbitration ruling na kung saan ay pumabor sa Pilipinas at nagbigay ng karapatan sa bansa na i-explore ang sarili nitong exclusive economic zone. Alright, so yung mga babayan, no? Makikita natin sa balita na to, yung intention talaga ng China. No? Isa yan sa totoong intention ng China, bukod po ito sa pagsakop niya. Kaya papansinin ninyo, nilagpas nila, no? Yung 10 dash line na yan. Doon po sa parte na kung saan may oil and gas reserves. No, talagang ipinasok nila no, sa 10 dash line at talagang inaangkin po nila yan, mga kababayan. Isa po yan sa unang-unang isa po yan sa mga dahilan talaga, no, unang-una tapos isa. Unang-unang dahilan niya na nakikita natin, no, yung oil and gas reserves po na nandiyan dyan sa iisi ng Pilipinas. Kaya talagang gigil na gigil po dyan ang China. No, kayo anong masasabi ninyo sa mga balita na to? I-comment down sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, kita tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.